update ko lang po kayo doon sa mga nagbubuo DIY ng ating car wash hose reel. Ganito po yung tamang pagbuo ng ating reel. Yung tamang sizes ng ating mga gagamiting connector, ito po yung tamang original talaga na hindi ka na magdidikit, hindi ka na maglalagay ng epoxy, hindi ka na maglalagay dito ng pampasikip na screw. No. Puro lahat po ito ay fit na fit ito dyan. Masisikip po ito. Katulad ng mga nakaraan natin, ito po yung 7 joint na ginagamit natin. Ito yung may kantuhan, yung kantuhan niya rito, burado. So maluwag talaga siya, napakaluwag. Kahit doon sa kulay orange natin na pinaglalagyan ng bracket. So maluwag, hindi po pwede ito. Ngayon nagpalit na tayo. Dito na tayo sa ganitong swivel joint kasi ang kagandahan nito, hexagon, may yung kantuhan niya ay matatalim. So masikip na siya dito talaga. Fit na fit siya. So hindi na natin kailangan pa ng pampasikip na nesko o kaya maglagay tayo ng pandikit na epoxy, hindi na po. So ganito 'yun. Papakita ko sa inyo. So nakabuo na po ako, nilagay ko na kasi ito mahirapan talaga ito maglagay kasi masikip na. So pipilitin mo lang talaga, ito nakalagay na siya, yung kabila, buo yung swivel joint, diba? So lagyan lang natin sa may basahan para hindi masira yung pinaka-thread niya. Isasagad pa natin itong kabila para may kabit natin yung kabila dito sa ating pinaka-reel. Tapos sasagad lang natin, pidiinan lang, yan. Okay, yun, nasobrahan. Tapos balik. Yan. O yan guys. Tapos pag nalagyan natin yan dito, masikip talaga to. Kailangan, ayun, meron naman dyan, may makikita kayo ng mga guide, may mga gatla dyan. Dyan nyo itapat yung dalawang magkatapat din na kantuhan. Tapos, ipilit nyo, kasi plastic naman yan, pilit nyo ipasok. O, dahan-dahan lang. Yan. Hanggang sa makapasok siya sa loob. Yan. Yan. Okay? So, yan guys. So, pasok na pasok siya. So, hindi na natin kailangan maglagay dito ng dalawang magkatapat na pampasikip na screw kasi wala siyang clearance, so hindi siya nagagalaw. Oh. So iikot at iikot talaga kasama yung swivel joint natin dito sa ating reel. Yan, so wala tayong nilagay na pandikit, di ba? Oh. Maganda siya umikot. Oh, wala, hindi gumagalaw, oh. Walang clearance. Okay? So ganun yung guys. Pakita ko sa inyo yung mga nabuo na nito, okay? So, guys, ito nga pala yung side. Ito yung sa labas. Ito yung papunta ng ating car wash machine. Ngayon, pwede rin kayo dito kung gusto nyo. Mag-add kayo ng elbow kung gusto nyo. Ayan. Diba? Tapos, dito sa loob naman, ito yung sa ating hose. Pwede rin kayo maglagay dito ng elbow. Optional lang man ito kung gusto nyo. Para mas maganda rin kasing tingnan. At saka hindi agad sirain yung ating hose para hindi matwist. Naka-align po yung pag-ikot ng hose natin sa ating reel. Okay? So, pakita ko sa inyo yung nagawa na. So, ito po yun. Oh. Ito na po yun, guys. Oh. So, nandyan. Tingnan nyo, naka-elbow. Tapos, yung labas, pwede kayo mag-add ng elbow rito. Tapos, ito yung ating ginamit na pinaka-guide ng hose natin. Yung pulley ang ginamit natin. 365 degree, may-ikot din po siya. Tapos, wala tayong binago dito sa reel. Na hindi tayo naglagay rito ng T na dalawa para ilagay sa taas yung bracket. Dito na tayo sa baba naglagay ng guide. Dati ho, ang ating design ay ang ikot ng reel ay pa clockwise. So ngayon, ang design na natin ngayon, ang upgrade na natin ay counterclockwise na po yung ating ikot ng hose. Okay? So, pwede kayo rito maglagay ng, di ba? Gusto niyo maglagay ng elbow. Pwede kayo maglagay dito ng elbow sa labas. Sa loob, meron na rin. Tapos, dito sa labas, para hindi na kayo thread ng thread parati, pwede kayo magkabit dito ng, pwede kayo maglagay dito ng, tawag dito, ng quick release. Ayan. O kaya kung gusto nyo naman hindi maglagay ng quick release, pwede direct na lang dito sa ating 1/4 na fittings ng hose. Okay? So, yun lang guys. Yan ang update ngayon ng tamang saktong pagbuo ng ating reel. Okay? Maraming salamat. Kung sakali nakatulong ako, please follow for more. Bye-bye.